sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Dumating ba yung Las Canas? Wala po, wala Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang, ano pangalan, Luistro? Opo. Oh. Congresswoman Luistro. Abogado siya. Tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit nung isang Las Canas kang Opo, Las Canas tsaka si Matubato. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Bago mo magamit yun. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Hindi kasi, ihaharap kasi nung kanyang abogado. Pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Kung halimbawa, nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon, pinapayagan na yung judicial affidavit para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang, ano pangalan, Luistro? Opo. Congresswoman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Palagay na natin. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala nga abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-u-object na kagad dun eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang saan po yung right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Walang ganun. Hindi pwede yan, Kong. Wala. Paano ginamit mo kay Garma? Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination na yun. Yes po. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya
the confession must be voluntary. Okay. Okay. Opo. O, halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntaryo. Na voluntaryo. Nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground, hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Hindi yan ang tingin ng gusto mo. Kung ikaw ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo dun sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Pero paano po yung appearance? Sabi kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa harap ng korte. Sapagkat ito ay hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process yan? Kung pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan ay confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Asierto ata ang pangalan. Yun. Kunwesto niya yung kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling sa laga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kaya ang tawag po dito, inquisition. Inquisition. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh. Ayun. Kaya pala nung questionin ng dating Pangulo, yung asyerto, sabi ni dating Pangulo, nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? Sabi nung ni Chairman Barbers, nagtatago po sa ngayon. Kami nga po, hindi rin namin alam kung saan naroon eh. Pero pinapayagan po ng committee ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga pinapayagan po ng komite. Pinayagan ng komite dahil hindi ka korte. Pero sa tunay na korte, na yan lamang ang merong competence na mangalaga ng due process. Hindi ba payagan ng korte yung ganun eh? So kung itong naging pagdinig na ito sa napakahaba eh. 12 araw na. Pero walang due process, pero may transcript ito kong eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hindi ba garbage in, garbage out? Ganun ba yun? Saan ngayon? Ngayon, lilitaw sa tingin lahat ng kung sino man ang nakatingin doon sa prosesong nangyari. Anong klaseng pagdinig ito? Paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig
ay mapangalagaan, ilang kayong magtatanong at ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the president. Oo, tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness na maaaring makatulong niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili? Unang-una, Oo. dahil ito ay kampanya laban sa droga, the war on drugs, Opo. ba't hindi nyo pinatawag lahat ng chief of police nung kanyang panahon? Oo, Ayan, sila oo. nagpatupad ng Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Oo. Bakit hindi nyo sila tinawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Oo. Oo. Eh, yun Di po, ba? yun po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon na, hindi maiisip ng tao ngayon yan? Oo. Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, oo. Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, opo. Oo. Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, Opo, si Atty. Guevara. Oho. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati sa DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Oo. Sa panahon niya, Si ano, yung nagkasakit, ano- dapat tinawag din yung DOJ Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General, sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Oo. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Oo. Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind laban kay Ngayon, Pangulong Duterte. lahat ng witness na yon na merong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna yung kung tunay yung sinasabi niya. Wala. Kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Oo. Hindi papayagan yan ng tunay na korte.